Senyor Presidente, walang puputaan ito habang tatalo tayo. Lalo lamang lumalakas ang puwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti lamang sila. Hawak natin ang karating bayan. Meron tayong 40,000 katao. 3,000 lamang ang mga Amerikano. Madali natin silang matatalsik sa bayan na ito. Naipadala ko na si Buen Camino upang magkipag-usap ng kapayapaan kay General Lutis. Pinaglalaroan lamang nila tayo. Ang balita ay may paparating pang 7,000 sundalo na magpapalakas ng pwersa. Tingnan nyo! Tama si General Luna. Kailangan tayong kumilos. Kaaway ng Espanya ang mga Amerikano. Ang kaaway nating kaaway ay ituturing kong kaibigan. Kung Espanya talaga ang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pumasok sa Intramuros? Sang-ayon ako kay Senyor Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Bulag, sa halip nandito tayo nakaupo. Nandun sana tayo sa labas nangangalap ng mga armas. Huwag kayong maniwala sa matamis na salita ng mga Amerikano. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakipaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Mamili ka! Senyor Presidente, pagpaumanhin niyo po ang pagtaas ko ng boses. Aaminin ko na may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama ang maghintay at hindi rin masama kung palakasin ni General Luna ang ating pwersang militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan ngunit paghandaan natin ang digmaan. Mga Ginoo, pinaputukan ng mga Amerikano ang ating tauhan sa Santa Mesa. Nilusob na rin nila ang San Juan, Paco, Bulacan at Ipapang Karatigbayan. May kasunduan rin sila sa mga Espanyol sa loob ng Intramuros. Bumagsak na ang Maynila. Nasa kamay na ng mga Amerikano ang Luzon. General Luna, nasa mga kamay mo na ang labanan. Paano ako lalaban? Kakagatin ko sila? Matutulungan ba ako ng mga makabayan na katulad nila? Tara! Sabay ang pagpapagutok! Huwag kayong panghinaan ng loob! Mas madali sana siguro ang pagbuhay sa paligid namin. Magpapadal tayo ng mga taga-kawis. General, Anong balita sa taga-kawis? paano kung sinubog ka ng tao hanggat walang liham na mensahe na natatanggap galing sa Presidente? Paco, Ano po, General? kunin mo ang aking kabayo. Masusunod po, General. Gusto, maiwan ka dito. Ipagtanggol mo ang linya na ito! Andito si Nilal! Nasaan si Adolino? Butang ina! Magandang hapon, Kapitan. General? Kaintindi ka naman ng Tagalog o Espanyol, di ba?
Itutang ina mo, bakit hindi mo sunod ang utos ni Hanulino? Kay Senyor Presidente Aguinaldo lamang ako susunod ng utos. Kawawang sundalo ng mga kawit. Nasa maling ulo ang utak ng iyong pinuno. At hindi naman ganun kalaki ang utak niya. Balik na nga tayo sa laban! Pinahiya niya ang kapitan ko sa harap ng mga tauhan niya. Sabi niyo, kayo lang ang aming susundin, Senyor Presidente. Hindi natin kayang mawalan pa ng tao. Huwag kang mag-alala, Tomas. Ibabalik ko ang kanilang mga ranggo. Maraming salamat po, Senyor Presidente. Mga kasama ko sila, mga tauhan sa kawig. Alam kong kailangan ng disiplina, ngunit paano nila ginawa ang pagpapahiya? Kahit ano pang sabihin natin, may nagagawa si Luna. Di ko siya maintindihan. Anong gagawin natin sa kanila? Tulungan siya. Pareho pa rin ang ating layunin. May iba pa ba tayong magagawa? Paano ang kanyang kayabangan? Nasubukan mo bang hulihin ang hangin? Bakit ngayon ka lang? Nahalata ka ba? Laging nag-iingat naman ako. Huwag kang tatawa. Babae ako at maraming mawala sa akin. At matanda na ako at dapat na akong pakasalan. At galing sa isang kilalang pamilya. Umiibig ang isang Indio. Hindi ka Indio. Mayaman ang pamilya ninyo. Pero tama ako, umiibig ka. Ayon sa saligang batas, nasa kaminghan ng mga Pilipino, soberano. Traidor ka! Magmumukhahin! Di ko naman inumukhahin, ibinabalin lang. Ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Hanggang kailan tayo maging paglaban? Ang dami ng namatay at kulang tayo sa pera sa armas. Hindi sa lakas na loob. Oo ang tiwala ko sa taon. Sisikmura ba ng kabinete ang ganitong kataksilan? Natawag mo ba akong traidor? Ang buwag! Nakasama ko ang anak ko sa revolusyon at iniwan niya ang namamatay ang kanyang kasamahan. Wala akong anak na buwag. At kailanman, hindi mo nakasama ang anak ko sa labanan. Kaya wala kang karapatang laitin ang pamilya ko, Antonio. Hindi pagkalala. Totoo nga ang pangalan niyo! Luna! Lunario! Malayang ipapika ng Pilipinas. Utos ko na ipakulong ang traitor na ito at ikaw din! Bakit pati ako? Nasa kapangyarihan niya naman. Magiging isang bansa na tayo. Kailangan natin ng radikal na pagbabago. Mga kapatid, meron tayong mas malakas na kalaban, kundi ang ating sarili. Si General Luna po. Saglit lang, Kapo. Mga Ginoo, Senyor Presidente, nais kong bumitaw bilang isang punong sandatahan. Bakit? Imposibleng matupad ang tungkulin ko sa sitwasyon na ito. Hinalalo na isa kang henyo pagdating sa labanan, pero wala kang alam pagdating sa politika. Kung ang pagpapalaya ng isang traidor ay pagiging politika, ayoko maging bahagi niyan. pasensya ka na, General Luna. Hindi ko matatanggap ang iyong pagbibitiw. Ikaw lang maaring mamuno ng ating hukbo. Kailangan ka ng ating inang bayan. Kung ganon, hayaan niyo akong mamuno!
Anong ginagawa mo? Yan din ang gusto kong itanong sa iyo. Nadalan ako ng telegrama ng presidente. Nasaan siya? Umalis na. Umalis! Bakit niya ako pinatawag dito? Anong klaseng pamahalaan ito? Baka nakalimot lang. Imposible! Akala mo ba ikaw lang may malasakit sa bayan? Sa kwartong ito, wala. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat na paglaban siya. Umamatay para sa kanya.